Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan magmumula ang mga maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwid-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Sabi mo, O poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral, at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayoy siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, "Ginawa kitang ama ng maraming bansa." Ang pangakong ito ay may bisa sa harap ng Diyos na kanyang pinanaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya, "Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo," kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang inisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi niya sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong. Magandang araw po mga ginigilo naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. Ngunit ngayon pong araw na ito, tayo ay nagdiriwang kaisa ng Santa Iglesia Katolika sa kapistahan po ng isang natatanging santo, banal, na siyang tinatawag nating patron ng Universal Church. Bakit kaya siya? Si San Jose.
Baka ho sabihin ninyo, di po ba Father, May 1 po ang kanyang piyesta? 2 beses sa isang taon po natin, ginugunita ang buhay ng dakilang si San Jose. Yung Mayo 1 po ay yung ating tinatawag na kapistahan ni San Jose, ang manggagawa. Ginugunita po natin si San Jose sa kanyang kasipagan bilang isang responsableng ama, isang responsableng tagataguyod ng kanilang banal na pamilya, ang pamilya nila Maria, Jose at ni Jesus. Yan ay May 1. At ngayon pong 19 ng Marso naman, ginugunita natin si San Jose bilang, ang ganda-ganda ho ng titulo, kabiyak ng puso ng mahal na birhen. Kabiyak ng puso ng mahal na birhen. Si San Jose bilang asawa ni Maria. Ang ganda ho ng ebanghelyo na ating pong ginamit o makikita dahil meron tayong dalawang pagpipiliang ebanghelyo. Ngunit ang ating pagnilayan ang ebanghelyo mula kay San Mateo. Ito po yun noong nagpakita ang anghel sa panaginip kay Jose. Dahil matatandaan po ninyo, nalaman ni San Jose nagdadalang tao si Maria. Ngunit, ito po ay medyo delikadong sitwasyon. Dahil kapag nalaman po ng taong bayan na si Maria ay nagdadalang tao nang wala siyang asawa dahil sila ay nakatakdang ikasal pa lamang noon. Medyo magiging delikado po ang buhay ni Maria. Ngunit sabi nga ng Ebanghelyo, dahil sa matuwid na tao itong si Jose, binalak niyang lihim na lamang na hiwalayan si Maria upang walang panganib na mangyari kay Maria at sa kanyang sanggol sa sinapupunan. Ngunit sa panaginip, nagsalita ang Diyos. Huwag kang matakot, Jose, sapagkat si Maria ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At pagising ni Jose, sinunod niya ang bilin ng anghel. Sa huling bahagi ng ating ebanghelyo ni San Mateo, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ano pong matatandaan natin dito? Hindi lamang si Jose, si Maria. Nung nagpakita ang anghel sa kanya, anong sagot niya? Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ang sinabi mo. Kaya itong mag-asawa na ito ay tunay na larawan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero ito nga pong si Jose ay alam natin na tahimik. Lagi natin itong naririnig siguro. Lagi natin itong naririnig na tanong. Sino ho sa inyo ang makapagsasabi ng kahit na isang salita na binanggit na naisulat sa Ebanghelyo mula kay Jose? Meron ho ba kayo nalalaman? Wala. May mga lalaki daw na tinatawag na man of few words. Isa nga daw sa mga mahirap kausap sa bahay ay ang mga tatay. Dahil pag tinanong mo, Pa, kakain na ba? Puro ganyan lang na. Ibang magsalita ka, isang sagot lang, 2 sagot lang, para sa kanila hindi na kailangan ng maraming salita. Basta, akong bahala. At gagawa na sila ng paraan. Si San Jose marahil ay hindi man of few words, 0 word. And yet, kinilala siya ng simbahan bilang patron of the Universal Church. Sapagkat nandun ang panawagan ng simbahan, ang katapatan sa pagsunod sa Diyos, ang katapatan sa pagsunod sa utos ng Diyos, ang katapatan sa pagsunod sa halimbawa ni Kristo, nang may katahimikan, nang may kapayapaan. Kaya bukod sa si San Jose, ay patron din ng manggagawa, patron ng mga ama. Ano pa ang isang biyaya na sinasabi nating mula kay San Jose? Ang patron ng payapang kamatayan. Peaceful death. Kaya nga tayo ay nagdadasal kay San Jose, hindi lang para gumanda ang negosyo natin, hindi lang para maging mabuting ama, hindi lang para magkaroon ng mabuting mapapangasawa, kundi tinatawag din natin si San Jose upang tulungan niya tayo na magkaroon ng isang payapa, matiwasay na kamatayan. Baka sabihin niyo, bakit naman napunta sa kamatayan, Father? Wag ho natin kakalimutan. Kaya siguro ibinigay si San Jose bilang patron ng Santa Iglesia Katolika rin upang ipaalala sa atin na magiging busy tayo sa mundong ito.
Tayo ay baka masyadong nagpapakabisi sa paggawa ng mabuti, paggawa ng maganda sa buhay. Pero wag nating kakalimutan, may hangganan ng buhay. Ipinagdadasal din ang hangganan, ang wakas ng buhay. Alam mo ninyo, sa mga nagdaang linggong ito, ako po'y masyadong overwhelmed dahil sa pagkakaroon ng bagong misyon marahil. Ito po yung pagpapalaganap ng debosyon kay Saint Charbel Macluf. Isa hong tinatawag na miracle worker, ika nga. Bakit ho miracle worker? Dahil nga po sa dami ng mga himala, 30,000 plus, na ina-attribute po sa kanyang tulong, sa kanyang panalangin. Yung miracle worker, wag natin kakalimutan, the grace, the miracle, the healing, ay laging manggagaling sa Diyos lamang. Diyos lamang ang gagawa nito. Ano ho ang kagandahan ng araw na ito? Alam niyo po, bago maging Saint Charbel, si Saint Charbel, ang kanya pong baptismal name ay Joseph. Joseph. Nung kami po ay nagpunta sa Lebanon, pinuntahan po namin ang kanyang bahay kung saan siya bininyagan. At nakita ko po yung pagkakatulad nilang dalawa. Si Saint Charbel o Joseph Macluf ay nabuhay sa halos perpektong katahimikan. He did not preach. He did not write a book. But he was able to touch thousands of lives in the world. At ano ang kanyang misyon? To bring the people not closer to him, not closer to his relic, not closer to his oil, but closer to God. I am overwhelmed and amazed. Kapag nakikita ko po yung dami ng tao na nagsisimba kapag kami po ay dumadalaw ng kanyang relic. And how can it be that the unknown saint became unknown? He became known for being unknown. Mga kapatid, sa araw na ito, sa tulong ni San Jose, nawa makita natin ang kadakilaan sa katahimikan. Marinig natin ang tinig ng Diyos sa katahimikan. At makita natin ang tunay na kadakilaan sa katahimikan. Gabayan nawa tayo ng dalawang santo na ito, si Saint Charbel Joseph Macluf at ng ating pinakamamahal na si San Jose, ang asawa ni Maria. Tandaan natin, there is greatness in silence. We can hear the voice of God. We can see God in the silence of our heart, in the silence of our lives. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ni San Jose, ang iyong Ama. Salamat sa pagbibigay mo sa Kanya sa amin bilang halimbawa ng pagiging tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong nabuhay kami sa ingay ng mundong ito. Pinili namin ang mga dakila and granding bagay sa mundong ito. Panginoon, sa tulong ng iyong Ama na si San Jose, gabayan niyo po kami tungo sa tunay na kapayapaan at kadakilaan na matatagpuan sa katahimikan, kapayapaan ng aming puso, ng aming kaluluwa. Amen.